Simulan na natin ang balita. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Umabot na sa higit 2.1 milyon ang mga nagparehistrong botante para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Batay po sa partial na datos ng Commission on Elections o COMELEC, sa 9 na araw pa lang ng pagpaparehistro mula August 1 hanggang August 9, umabot na sa 2,136,230 ang mga nakapagparehistro. Pinakamarami ang bilang sa Central Luzon at Calabar Zone na umaabot ng higit 200,000. Ang Region 1, Regions 5 to 10, National Capital Region at Negros Island Region naman ay nasa higit 100,000. Habang ang mga natitira pang mga rehiyon sa bansa ay mas mababa sa 100,000 registered voters. Inaasang madadagdagan pa ang bilang na ito kapag na-consolidate na ng COMELEC ang kabuang bilang hanggang sa huling araw ng registration nitong August 10. Hataw Balita ngayon! Pinagutos naman ng Department of Transportation o DOTR ang perpetual o habang buhay na revocation ng driver's license na isang SUV driver na nag-counterflow sa Skyway. Sa CCTV footage na ibinahagi ng DOTR, makikita isang SUV na nag-counterflow sa runway elevated northbound section ng Skyway. Iniiwasan ng ibang mga motorista ang SUV upang maiwasan ang head-to-head collision. Nangyari ang insidente ng alas 3:32 ng umaga nitong August 9. Huminto lang ang driver matapos itong parahin ng Skyway patroller. Kinondina ni Transportation Secretary Vince Dizon ang ginawa ng driver dahil inilagay niya nito sa peligro ang buhay ng iba pang mga driver. Ipinag-utos niyang tuluyang i-revoke ang lisensya ng pasaway na driver upang hindi na pamarisan ang kanyang reckless driving. Hataw Balita ngayon! Nais pa imbestigahan sa Senado ni Senator Erwin Tulfo ang hindi matapos-tapos na footbridge ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Maynila. Umaabot sa nasa 280 million pesos ang presyo umano ng Pasig River Esplanade Footbridge na pinondohan noon pang 2019. Batay sa dokumentong nakuha ng mambabata sa DPWH, ayon kay Senator Erwin, sobrang overpriced o sobra ang presyo ng footbridge na mas mahal pa kesa sa 4-lane vehicular bridge na naitayo sa lungsod. Ngunit pinakamasaklap niya dito ay 6 na taong na itong hindi pa natatapos kung saan pawang mga poste pa lang ang naitatayo. Panawagan ng neophyte senator, dapat ipaliwanag ng DPWH ang presyo ng footbridge na mas mahal pa sa 2 tulay sa Binondo na daanan ng mga sasakyan. Sa susunod na linggo ay plano ng nakababatang Senador Tulfo na maghain ng resolusyon sa Senado upang paimbestigahan ang naturang proyekto. Hataw Balita ngayon! Nagpatupad ng pansamantalang ban sa pag-aangkat ng mga baka at kalabaw mula France at Italy ang Department of Agriculture. Ito'y dahil sa lumpy skin disease outbreak na nararanasan sa naturang bansa. Nagkakaroon ng bukol sa balat ng mga hayop dahil sa sakit na ito. Gayunpaman, hindi kabilang sa ban ang mga balat na nilagyan ng asin o isinailalim sa anti- at post-mortem process. Ayon sa DA, epektibo ang ban hanggat patuloy pa nilang minomonitor ang pagtigil ng paglaganap ng sakit sa mga nabanggit na bansa. Hataw Balita ngayon! Nagbukas ang Department of Health ng 19 na leptospirosis fast lane sa piling mga ospital. Ayon sa DOH, dito mangyayari ang assessment upang malaman kung kailangang i-admit sa ospital ang pasyente o hindi. Dito rin titignan ang risk level ng pasyente para mabigyan ng reseta sa tamang paggamit ng doxycycline. Kabilang narito ang San Lorenzo Ruiz General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Memorial Medical Center at Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium.
Bukas din ang nasabing fast lane sa Dr. Jose Fabella Memorial Hospital, Philippine Orthopedic Center, San Lazaro Hospital at Valenzuela Medical Center. Kasama rin sa kumpirmadong may leptospirosis fast lanes ang Tondo Medical Center, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center, Amang Rodriguez Memorial Medical Center at Rizal Medical Center. Maging ang Jose Reyes Memorial Medical Center, National Children's Hospital, National Center for Mental Health at Lung Center of the Philippines. Mayroon ding leptospirosis fast lane sa National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Research Institute for Tropical Medicine. Kaugnay nito, umabot na sa 2,396 na kaso ng leptospirosis ang naitala ng Department of Health mula June 8 o isang linggo matapos ideklara ng Pag-asa ang tag-ulan hanggang August 7, 2025. Hataw Balita ngayon. Simula August 14 ay libre na ang ilang cancer screening tests sa ilalim ng PhilHealth Yakap program para sa mga miyembro. Layunin nitong maagapan ang sakit at mabawasan ang gastusin alinsunod sa advokasya para sa universal healthcare. Saklaw nito ang mga screening tulad ng mammogram, breast ultrasound, colonoscopy at PET scan sa mga piling ospital gaya ng Jose Reyes Medical Center para makuha ang benepisyo, kailangan magparehistro sa Yakap Clinic, sumailalim sa medical assessment at magpatingin sa primary care doctor. Bilang ako po ay solo parent po, malaking tulong po ng PhilHealth itong bagong programa nila na Yakap po. Kasi sa pagkakaalam ko po sa programa na to, covered po nila yung sa cancer screening. So, malaking kabawasan po sa amin para pagdating po sa financial. Mag-enroll po kayo dun sa ating Yakap program kasi ito po ay preventive. So, ang titingnan po sa inyo, hindi lang po yung cancer, kundi po kung meron kayong namumuong sakit sa puso, sa baga, sa kidneys, at sa ibang mga organs ng ating katawan. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang seismic activity ng Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Batay sa abiso ng ahensya, mula August 9 hanggang nitong August 10 ng umaga, nasa 19 volcanic earthquakes ang naitala. Naobserbahan ang paglabas ng usok sa bulkan mula nang tumaas ang seismic activity nito. Maaari magdulot ng phreatic o minor phreatomagmatic eruption o pagputok ang Bulkang Taal. Sa ngayon, nananatili pa rin ito sa Alert Level 1. Nangangahulugan na mariing inirekomendang ipagbawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, Permanent Danger Zone at sa main crater nito. Hataw Balita ngayon. 6 sa 7 mga meteorite o bulalato ng Pilipinas ang ngayon ay tampok na sa Pambansang Museo ng Pilipinas. Ayon sa Pambansang Museo, kasama na sa koleksyon ng bansa ang Pampangan na natuklas na naman noong 1859, ang Ilocos Sur noong 1910 at ang pinakabago na Pongo nito lamang 2022. Ang pagbubukas ng publiko ng mga koleksyon na ito ay bahagi ng ipinagdiriwang na Philippine Space Week mula August 8 hanggang August 14. Dagdag ng Pambansang Museo, bagaman simpleng mga bato lamang ang peraso ng bulalakaw sa unang tingin, ito ay mga tagapagsalaysay ng mahalagang o mahabang kasaysayan ng sangkalawakan o universo. Hataw Balita ngayon. Matapos ang 4 na magkakasunod na linggo ng oil price hike, inaasahang magpapatupad ng rollback ang mga kumpanya ng langis bukas, August 12. Batay po sa pagtaya ng ilang oil industry players, maaaring bumaba ng piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang kada litro ng diesel, habang nasa 40 hanggang 60 sentimos lamang kada litro ang posibleng maging rollback sa presyo ng gasolina. At mahigit pisong bawas sa kada litro ng kerosene. Ilan sa mga dahilan ng rollback ay ang inaasang dagdag sa produksyon sa langis ng OPEC plus
sa darating na Setyembre. Gayun din ang issue ng bagong tariff policy ng Estados Unidos na nakakaapekto rin sa presyo ng langis sa international market. Inaresto ang 400 katao sa Central London noong Sabado, August 9 dahil sa pagsasagawa ng protesta laban sa desisyon ng gobyerno ng Britanya. Ito ay hinggil sa tuluyang pagbabawal sa pro-Palestinian activist group na Palestine Action sa ilalim ng batas kontra terorismo. Ito ang umahataw na balita ni Gerard Moral. Palestine Group ay isang UK-based group na may layuning patigilin ang operasyon ng mga kumpanyang gumagawa ng mga armas at naghahatid sa gobyerno ng Israel. Ngunit noong Hulyo, nagkaisa ang mga mambabatas sa United Kingdom na ipagbawal ang operasyon ng grupo. Ito ay matapos pasukin ng 2 miyembro nito ang pinakamalaking base militar ng bansa na matatagpuan sa Central England at sirain ng 2 eroplanong pandigma. Sa kasalukuyan ay itinuturing na iligal sa batas ng United Kingdom ang pagiging kasapi o maging ang pag-aanyaya ng suporta para sa Palestine Action. Inihanay din ang grupo sa parehong antas ng mga teroristang organisasyon gaya ng Hamas, Al-Qaeda at ISIS. Dahil sa pagbabawal na ito, dumagsa ang malaking bilang ng mga sumusuporta sa grupo na inorganisa ng Defend Our Juries noong nakaraang Sabado sa Parliament Square ng London. Nagbabala ang London Metropolitan Police na sinumang magpakita ng suporta sa pinagbawalang grupo ay aarestuhin. Kaya't inaresto ang 466 na katao, dagdag pa dito ang 8 individual dahil sa ibang paglabag at 5 pa dahil sa pananakit sa mga pulis. Wala namang naitalang malubhang na sugatan sa pangyayari ayon sa pulisya. Sa kabila ng desisyon laban sa grupong Palestine Action, nanalo ang co-founder ng grupo na si Huda Amori sa petisyon upang questionin ang naturang desisyon. Dito'y pinayagan siya ng isang hukom mula sa London High Court upang magsampa ng isang pagsusuri hinggil sa naturang desisyon. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon! 85% ng kalakal sa Canada sa Estados Unidos ay tariff-free ayon kay Canadian Prime Minister Mark Carney. Ngunit ang pahayag na ito ayon sa mga eksperto ay tila mapanlinlang. Mula sa Edmonton, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Coz, live. Jeffrey, ano ba ang totoo sa likod ng 85% tariff na ito o tariff-free na ito na sinasabi ng pamahalaang Canada at bakit sinabi ang ng mga eksperto na tila ito ay nakakaligaw? Bagamat pinagmamalaki ng pamahalaang Canada na 85% ng kalakalan nito sa US ay walang taripa, ang totoong porsyento ng mga export na sakop na pabor ng KUSMA ay nasa 38% lamang. Ayon sa US Census data, sa pagtaya ng Yale Budget Lab, nasa 50% lang ng exports ang kasalukuyang certified compliant. Ayon sa mga eksperto gaya ni Tyler Meredith, nagiging hadlang para sa maliliit na negosyo ang mabigat na requirements ng KUSMA. Isang halimbawa ang Toronto-based Starfield Optics na kinailangang mag-aral ng proseso ng certification matapos lumiit ang benta na maglagay si Trump ng bagong taripa. Mula ng Marso, mas maraming exporter ang piniling sanggain ang gastos o magtaas ng presyo kaysa mag-apply sa Federal Remission Program. Sa kabila nito, nanindigan si Carney na magpataw ng taripa sa US kung saan mas malaki ang epekto sa kanila at mas kaunti sa Canada, habang sinusubukang pataasin ang pressure kay Trump nang hindi masisira ang relasyon sa pangunahing katuwang akalan. Press? Yes, Jeffrey, ano ba ang pangunahing dahilan kung bakit maraming negosyanteng Canadian ang nahirapang makinabang sa KUSMA exemption? Na negosyo ang hindi naka-KUSMA compliant dahil mabusisi at magastos ang pag-apply na nagbubunsod sa iba na bayaran na lang ang taripa o magtaas ng presyo imbes na humingi ng relief. Press. Alright, maraming salamat, Jeffrey Coz mula sa Edmonton, Canada.
balita ngayon. Dako naman tayo sa Australia. Nagpulong sina Australian Prime Minister Anthony Albanese at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Queenstown, New Zealand upang talakayin ang pagsusulong ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas at iba pang international issues. Kasama rin sa tinalakay ang pagpapalakas ng alansya ng dalawang bansa sa depensa. Itong umahataw na balita ni Erly Briones. Presensya ng China sa Indo-Pacific at pagsusulong sa kapayapaan sa Gaza. Ito ang naging sentro ng naging pagpupulong ni Australian Prime Minister Anthony Albanese at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon sa Queenstown, New Zealand nitong Sabado, August 9. Iginiit ng dalawang leader ang pagkundina sa pagpapalawak ng militarisasyon sa Gaza City at nais nilang isulong ang tigil putukan sa naturang lugar. Ikinabahala rin nila ang kapansin-pansing presensya ng China sa Indo-Pacific region na nakaapekto sa kalakalan at kaligtasan ng karatig bansa. Sa kabila ng mga suliraning kinakaharap ng mundo, ipinahayag ni Albanese at Luxon ang kahalagahan ng kanilang pagkakaisa. Trans-Tasman relationship draws on more than geography or history. It's built on a deep understanding, genuine respect and true affection. A relationship between peoples, not just a relationship between nations. The close bonds between Australia and New Zealand provide us both with a bedrock of certainty, of predictability and quite frankly the knowledge that we have one another's backs. Ipinahayag ng dalawang leader ang pagnanasa nilang palakasin pa ang kanilang depensa kung saan sinabi ni Luxon na magkaroon ng dalawang bansa ng military operation na gaya ng isang ANZAC force. Erly Briones, humahataw sa balita ngayon. Sa iba pang balita, maraming kababayan natin ang natuwa sa naging anunsyo ng Australia na karagdagang 25,000 international student places para sa taong 2026. Ito ang umahataw na balita ni Danny Delieva. Marami ang natuwa nang i-anunsyo ng pamahalaan ng Australia ang paglalagay ng karagdagang 25,000 slots para sa mga international students na nais mag-aral sa bansa. Partikular na dito ang ilang mga kababayan natin. I think for me, maganda po yung pagbabawas ng restriction pagdating po sa pagpasok po ng mga student visa. Especially marami pa pong mga Pilipino sa mga kababayan natin sa Pilipinas ang mabibigyan ng marami pa pong opportunity para maging better yung career nila. Ang kalidad ng edukasyon sa bansa ang isa sa mga kinukonsidera kaya mas pinipili ng ilan na mag-aral dito. Kaya ako po napili ang Australia, it's because this is one of those countries that is not in the middle of crisis. So, yung quality education po dito, ang kagandahan kasi dito is, kumbaga matututo ka talaga doon sa pinag-aralan mo and ma-apply mo siya and possible na pag nakapasa ka sa mga assessments, you'll definitely earn the graduate visa. And kagandahan doon, magkakaroon ka ng experience internationally. Bagong pag-asa rin ang dulot nito para sa marami. Good news po siya kasi mas lalawak po yung opportunity po. Mga gusto pong mag-aral dito. Ano po, is panibagong opportunity po sa mga na-reject po before na mag-apply ulit or sa mga tao po na gustong mag-apply dito sa Australia. Kaugnay nito, nagpahayag naman ng pagkabahala si Regional Universities Australia CEO Alec Webb na umaasang mabibigyan ng katiyakan ang tungkol sa kaukulang pabahay, hindi lamang para sa international students, kundi maging para sa domestic students din. Bagamat magandang balita ang 9% increase para kay International Education Association of Australia o IEAA, CEO Phil Honeywood, mas mababa pa rin ito sa pre-pandemic levels. Giit naman niya na dahil sa mga paghihigpit ng ibang bansa tulad ng Canada, US at UK, Australia ang nagiging least worst choice para sa international students. Danny Delieva, humahataw sa balita ngayon. Muling magbubukas ngayong taon ang Global Business Plan Competition para sa mga OFW na may natatanging business plan.
Samantala, nagbabala naman ang Philippine Consulate sa Barcelona sa mga kababayan nating hinggil sa phone at online scams. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inaanyayahan ng mga kababayan nating OFW sa Global Business Plan Competition ngayong taon. Bukas ito sa lahat ng mga documented OFWs na may 5 years experience, kasalukuyang walang negosyo sa Pilipinas at active OWA member. Ang mananalo ay makakatanggap ng 500,000 pesos. Sa mga interesadong sumali, magsumite lamang ng inyong entry hanggang August 31 sa bit.ly/likha-OFW. Isang consular outreach mission naman ang isasagawa sa Windsor, Ontario, Canada mula September 6 to 7 sa Filipino Community Center, Windsor. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, civil registry, dual citizenship, notarials at iba pa. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/phntoronto. Samantala, pinag-iingat ng Philippine Consulate sa Barcelona ang ating mga kababayan hinggil sa phone and online scam. Paalala ng konsulado, laging i-verify ang mga alok bago magbigay ng personal na impormasyon. Maaari namang makipag-ugnayan sa konsulado natin sa Barcelona kung kayo po ay nabiktima ng scam upang mabigyan ng payo at gabay. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Barcelona sa facebook.com/phnbarcelona. At sa Germany, magkakaroon naman ng online lecture tungkol sa Philippine language and culture sa September 13 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Bukas ito sa lahat ng 16 years old pataas, hanggang 25 registrants lamang ang ika-accommodate, kaya't mag-register na sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Germany sa facebook.com/phngermany. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Namahagi ng cash gifts ng National Commission on Senior Citizens o NCSC Region 5 sa mahigit 100 na senior citizens sa Legazpi City, Albay. Kasabay ito ng pagdiriwang na ika-6 na anibersaryo ng NCSC. Si Venus Palles humahataw. Naging makabuluhan ang pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng National Commission of Senior Citizens Region 5 nitong Biyernes na may temang Empowering Seniors and Enriching Communities. Kasabay sa kanilang anibersaryo ang pamamahagi ng cash gifts sa 185 senior citizens mula sa Legazpi City. Nakatanggap ng cash incentives na nagkakahalaga ng 10,000 hanggang 100,000 ang mga senior citizens na may edad 80, 85, 90, 95 at isang centenarian na ang edad ay 100. Ayon kay Eden C. Flores, Project Development Officers 5, bukod sa cash gift distributions, iba't ibang services din ang ipinagkaloob sa mga senior citizens. At hindi lang po kami namigay ng aming cash gift distribution amounting to 10,000 pesos to 100,000 pesos. Bagkos, nandito rin po ang ating mga partner agencies magsimula sa government hanggang sa mga private agencies para po sa kanilang karapan ng services. Kabilang sa mga nagbigay ng serbisyo ang Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth, Department of Agriculture o DA, Department of Health o DOH, Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Labor and Employment o DOLE. Habang ang Members Church of God International o MCGA naman ay namahagi ng libreng pagkain, free haircut at naging bahagi sa pagpapasaya ng programa para sa mga matatanda. Lubos ang pagpapasalamat ng mga senior citizens na dumalo sa programa dahil sa kanilang benepisyo na natanggap na malaking tulong sa kanilang mga pangangailangan. Siyempre po, magmaon kami sa naka-avail kami kayan. Dagdag na po yan sa para pagbakal ng gulong, kaparagastos. Maraming salamat sa pagbigay sa amin ng benefits, lalong-lalo na sa aking edad na 85 at saka 90, 95. Masayang-masaya ko kasi inabot ko pa yung yung 80. Sana maabot ko pa yung 85, 90, 95, 100. Wish ko 110.
malaking tulong. Kasi kailangan namin sa mga gamot, sa pagkain, sa kung ano yan, mga kailangan ng isang matanda. Samantala, ayon sa ahensya, magpapatuloy ang kanilang programa sa iba pang bahagi ng rehiyon upang makapagbigay ng serbisyo. Venus Palles, humahataw sa balita ngayon. Tiniyak ng Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City na mapagkakalooban ng libreng serbisyong medikal ang grade 8 student na naging biktima ng pamamaril sa loob ng Santa Rosa Integrated School sa Nueva Ecija noong Huwebes, August 7. Nilinaw din ang kanilang pamunuan na wala silang tinanggap na anumang halaga simula nang manatili ang biktima sa kanilang ospital mula sa pagbibigay ng diagnostic procedures, life supports at medisina. Si Danny Munar, humahataw. Unstable pa rin ang kalagayan ng grade 8 student na biktima ng pamamaril sa loob ng silid-aralan sa Santa Rosa Integrated School. Kasalukuyan itong nasa Dr. Paulino J. Garcia Memorial Research and Medical Center sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang 15 taong gulang na biktima ay umaasa sa tulong ng life support o mechanical respirator sa Surgical Intensive Care Unit o ICU at patuloy na minomonitor. Ayon sa mga doktor, hindi pa maisasagawa ang nakatakdang operasyon para alisin ang bala sa kanyang sentido dahil masyado pang unstable ang kanyang kalagayan. Hinihintay na lamang umano na bumuti ang kondisyon ng biktima bago ito isalalim sa operasyon. Brain surgery at this time will be detrimental to the patient kasi nga po medyo unstable nga po yung pasyente. Kumbaga pag inoperahan po natin, mapapasama po lalo po yung kondisyon po ng pasyente po natin. And may we respectfully clarify that the patients stay in our hospital from her admission, diagnostic procedures, life support, medicines. PJG MRMC has provided and will provide all the medical services and medicines free of charge and has never imposed any monetary charges as a condition for her continued medical management or for any necessary surgical procedure. PJG MRMC is strictly implementing a no balance billing policy of the DOH. Dagdag pa ng ospital, lahat ng serbisyong medikal at gamot ay ibinibigay ng walang bayad alinsunod sa no balance billing policy ng Department of Health. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima sa publiko, kakilala at mga kamag-aral na ipagdasal na bumuti ang kalagayan nito at matuloy ang planong operasyon. Samantala, pumanaw naman ang namaril na grade 10 student isang araw matapos ang insidente. Matatanda ang pinasok ng sospek ang dating kasintahan sa loob ng classroom at binaril ito bago barilin ng sarili. Sabay pang isinugod sa ospital ang dalawa, subalit kalaunan ay binawian din ng buhay ang sospek. Hindi rin maiwasan na sisihin ng mga kaanak ng dalawang estudyante ang pagiging maluwag ng paaralan pagdating sa pagbabantay sa seguridad ng mga bata. Masasabi ko lang sa DepEd, yung obligasyon naman nila, kung may gwardiyan ng eskwelahan, i-maintain nila tuloy-tuloy. Kaya nangyayari ngayon, kung walang nangyari, ay kung may nangyari na sa kanila ginagawa, kung nag-igpit sila, kung may nangyari nang napatay na. Kagaya napapasok ng kriminal yung eskwelahan, hindi alam. Biktima, alang kamalay-malay, nasa loob ng room. Dapat po talaga yung DepEd ay yung security, ganyan. Hanggang sa pagpasok sa eskwelahan ng mga bata, minsan dapat tinitingnan. Kasi yung ibang pangyayari, hindi gaya nga nangyari na yan, kung high school student na yan, hindi natin nasusubaybayan. Kailangan siguro hanggang pagpasok medyo tinitingnan. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ng Department of Education, ngunit tumanggi itong magbigay ng panibagong pahayag at iginit na sapat na ang inilabas nilang statement sa social media hinggil sa insidente. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Isinusulong naman ngayon ng provincial government ng Albay ang isang ordinansa na magbibigay ng sapat na hanapbuhay at ligtas na tirahan para sa mga residenteng nasa danger zone ng Bulkang Mayon. Si Alan Manansala, humahataw.
Binibigyang prioridad ng sangguniang panlalawigan ng Albay ang paggawa ng batas para sa mas ligtas na mga pamayanan at pangmatagalang kabuhayan ng mga residente na nakatira sa loob ng Permanent Danger Zone o PDZ ng Bulkan Mayon. Iminungkahi ni Albay 2nd District Board Member Harold Ong Imperial ang PDZ Relocation and Livelihood Ordinance upang mailipat ang mga residente palabas ng 6-kilometer Permanent Danger Zone. Nilalayo ng panukala na mailatag ang pangmatagalang solusyon upang maiwasan ang paulit-ulit na paglikas ng mga komunidad tuwing may aktibidad ang bulkan upang masiguro ang kaligtasan ng mga naninirahan. Kasama rin dito ang tulong sa mga residente upang makahanap ng alternatibong kabuhayan lalo na yaong umaasa sa pagsasaka sa loob ng danger zone. Batay sa pinakabagong datos mula sa Albay Public Safety and Emergency Management Office, mahigit 3,000 residente pa rin ang naninirahan sa mga danger zone sa iba't ibang bayan ng Albay. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Na-turn over na ang Women Friendly Space o WFS facility sa compound ng Rural Health Unit ng Poblasyon Dalican, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ang programa ay isinagawa alinsunod sa direktiba ng Local Government Unit katuwang ang Mindanao Organization for Social and Economic Progress sa tulong ng United Nations Population Fund. Nagbabalik si Alan Manansala. Formal nang tinanggap ng LGU Dato Udin Sinsuat ang Women Friendly Space o WFS Facility. Ang WFS Facility ay magsisilbing bukas para sa mga kababaihan lalo na sa mga nakaranas ng karahasan, mga solo parent, PWD, matatanda at mga internally displaced persons o IDPs. Layunin nitong maging lugar para sa psychological support, skills training at pagsulong ng karapatan at kapakanan ng kababaihan. At bilang bahagi ng programa, ipinakita rin ang mga produkto ng WFS facilitators at ng kababaihang kalahok sa mga livelihood activities tulad ng shawl na gawa sa tela ng inaw, mga bag at pitaka na gawa sa water lily, mga sombrero na hinabi gamit ang nito, garland o lace na ginamitan ng inaul design at iba pang produkto na nagpapakita ng galing, tiyaga at kakayahan ng kababaihan sa lokalidad. Ang aktibidad na ito ay patunay ng pagtutulungan ng pamahalaang lokal at mga katuwang na organisasyon upang makamit ang isang resilient, ligtas at pantay-pantay na komunidad para sa lahat. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Pag-uusapan natin ngayong umaga ang tungkol sa trail running safety protocols. Kaugnay ito ng pagkasawi ng 2 runner habang nakikilahok sa isang trail run event sa Santo Tomas, Davao del Norte. Makakapanayam natin ngayong umaga ang 2 race coordinator wala naman po sa Savage Terra Mountain Run na sina Mrs. Iris Baliner at Mr. Alvin Moca. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Iris and Mr. Alvin. Magandang umaga din po. Okay. Magandang umaga rin po sa inyo. Thank you very much po. Live kayo sa Hataw Balita ngayon. Ano ang mga pangunahing alituntunin po? Nabigla tayo dito sa balitang ito. Ano po? 2 pa ang namatay. Ano yung mga alituntunin na sa kaligtasan po na dapat isagawa bago ang isagawa po yung paglahok sa inyo at habang lumalahok, yung mga interesado na lumahok at yung mga lumahok na po dito sa trail running na ito? Ayun po. Bago po tayo sumali sa isang trail running event, una may mga kailangan po tayong gawing paghahanda. Hindi lang po physical at mental. Nariyan na po ang pag-exercise, ang strengthening para po handa ang ating katawan sa pagsali sa ating trail run event. During naman po ng trail run, kailangan po tayong mag-comply sa ating mga mandatory gears. Kailangan din po meron tayong sapat na nutrisyon, well-hydrated tayo at kailangan mentally prepared po tayo para sumabak sa trail run event. Okay, ma'am, malaman lang namin sa inyo, Mr. Eric and Mr.
yung isa nating kakausapin can answer this also. I'm sorry, I forgot the name nitong pangalawa nating kakausapin. I'm sorry. Alvin po. Adet Alvin. Okay. Ma'am, it looks like na mayroon ba silang hindi ba prepared yung dalawang sumali? Mayroon bang check-up in the first place? Sabi nyo nga kanina, kailangan ng preparation. Careful preparation, of course, awareness. Okay, malaman ko po sa inyo, ma'am, bago sila lumahok, yung physical na kanilang pangangatawan ay ito po ba na-check muna bago sila lumahok? And pangalawa, yung mga kagamitan, medical emergencies, considering na bundok po yun, mayroon tayong challenge doon sa pagbaba noong pasyente. Okay, ma'am, malaman po namin sa inyo, gaano ba kahanda ang mga nag-organize nito at gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga angkop na kagamitan, like for example, the first aid kit sa bawat pagtakbo sa trail. Para naman po doon sa sinasabi niyo po regarding po sa ang mga partisipante po namin ay nire-require po namin, especially po sa mga matataas na kategorya, nire-require po namin silang magkaroon po ng medical certificate which is nakalagay po doon na ang partisipante po ay naka-fit to run at medically okay para po tayo lumahok sa isang katulad ng ganito pong palaro. Ang mga mandatory gears naman po ay nire-require para po maging self-sufficient po yung ating mga partisipante from going sa isang aid station papunta po sa kabilang aid station po. Okay. Significant cause po ng death ay number 1 dyan po yung cardiac arrests. Familiar po kaya yung lumahok doon sa mga risks nakakaharapin habang sila po ay tumatakbo? Sa mga ganitong sitwasyon naman po, minsan po dapat po ang isang partisipante po ay nagiging sensitibo po sa kanilang katawan habang sila po ay tumatakbo. Kasi habang tayo po ay tumatakbo, katulad po sa mga trail run, meron po tayong mga kaganapan na minsan dun tamo mismo sa ating pagtakbo natin na i-experience. Kaya sa tingin po namin, ang partisipante po pag sumasali po sa ganito, ay dapat po ay maging aware po sila sa kanilang surroundings at sa kanilang sarili mismo. Kasi may mga bagay-bagay po na katulad po na aking sinabi na minsan sa karera na po natin nararamdaman yung mga ganitong mga pakiramdam. Po doon kayo sa tuktok, paano po kayo maibababa sa lalong madaling panahon? Ano po ang mga preparations? Halimbawa, mayroon ba kayong mga, apart from the medical kit, ano pa ang pupwede na maasahan ng mga interested na mga participants in case na magkaroon ng problema tulad nito? Dalawa pa sila at the same time, namatay po. Nag-i-event, meron po kaming coordination with our local LGU. Meron din po kaming mga naka-standby na ambulances, mga medical practitioners para po matugunan agad kung sakaling magkaroon po ng ganitong insidente sa ating race. Pero hanggat maaari po, nananawagan po kami sa lahat ng ating mga runner, trail runners, palagi po tayong makinig sa ating katawan. Kasi ito po ang ating magiging kakampi sa ganitong mga hamon. So, kailangan po maging prepared po tayo. Okay. Napag-usapan namin dito ni Amigo Sherwin na sa ibang bansa may mga naka-ready na mga helicopter kasi if you're not familiar doon sa bundok na tatakbuhin mo, imagine ilang oras mong tatakbuhin yan, ilang oras kang bababa doon. So, medyo may problema. Okay. Ma'am, paano nararapat makipag-ugnayan sa mga opisyal ng karera o kapwa kalahok sakaling magkaroon po ng emergency sa trail? At ano po ang gusto niyong panawagan sa mga interested na magustong lumahok para hindi maulit ang ganitong insidente?
Kami po ay nananawagan sa lahat ng mga trail runners, sa mga runners, and then sa ating mga organizers din na katulad po namin na palagi po tayong maging handa and well coordinated po from ang ating local LGU, sa ating mga marshals, at sa part naman po ng mga runner, kailangan maging physically and mentally prepared po tayo. Mag-check din po tayo ng ating kalusugan hanggat maaari bago po sumali sa trail run, making sure na tayo po ay physically fit. Ayun po. Okay, short lang ma'am yung answer niyo po dito sa tanong ko, both of you. Dito sa nangyaring insidente po, titigil muna po ba ang mga trail event, trail run events, o itutuloy pa rin? So ngayon po, itutuloy naman din po, pero nais ko po munang humingi ng nakikiramay ho kami sa pamilya ho ng mga nawalan, at ang trail run event naman po ay patuloy pa rin, ngunit mas masuri po kaming nagpe-prepara para po sa trail run event, making sure na ang mga ganitong pangyayari po hindi na po maulit. Okay, thank you very much Ma'am Irene. And Mr. Alvin? Kami naman po, ulitin ko po, kami rin po ay nakikiramay. Pero ngayon po ay tuloy pa rin naman po ang mga trail running event dito po sa ating bansa. Subalit ang mga ini-encourage lang po namin ang mga organizers at ang ibang mga partisipante na maging mapagmatsyag at maging honest sa kanilang mga kaganapan at pagpapara sa mga races. Maraming salamat. Tayo po ay Opo, I'm sorry. I interrupted you. Ano pa po? Gusto niyo idugtong? I'm sorry. Okay na po. Okay. Okay. Ma'am, maraming salamat sa pagkakataon. Ma'am Iris Baliner and Mr. Alvin Moka. Maraming salamat sa inyo pong dalawa. Salamat rin po. Maraming salamat po. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, August 11. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kagabi ng 11:20 p.m. ay nakapasok na ng ating Philippine Area of Responsibility itong bagyo na may international name na Podul at binigyan natin ng domestic name na Goryo. So latest location natin para kay Goryo kaninang alas 4 ng umaga, nasa layo ito ng 1,305 km silangan ng extreme northern Luzon. Isa pa rin itong severe tropical storm na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 110 km per hour at pagbugso na umaabot ng 135 km per hour. Yung movement nito ay westward or pakanluran sa bilis na 25 km per hour. So malayo pa ito sa ating bansa at wala tayong inaasahang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Pero dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng habagat o yung southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon, makakaranas pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan over the western section ng Luzon. Pero for Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng ating bansa, asan pa rin natin itong maaliwala sa panahon ng ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap. Pero ayun nga, mas madalas po yung ating thunderstorm activity dito sa kanlurang bahagi ng Luzon area. At ito naman ang ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Goryo. So inaasahan natin na for the next 24 hours, makikita natin dito sa ating image na ito ay generally westward yung paggalaw ni Goryo sa mga susunod na oras. And for the remainder of the forecast period, ay mag-iiba yung paggalaw nito, magiging generally west-northwestward patungo dito sa area ng Taiwan. So mananatiling malayo ito sa ating bansa at yung landfall scenario natin dito sa northeastern coast ng Taiwan area. Pero makikita natin dito sa ating cone of probability na posible pa rin yung northward or southward shift ni Bagyong Goryo. So kahit na mananatiling malayo itong si Goryo sa ating kalupaan, kung magkaroon tayo ng significant track changes, for example, yung southward shift
ng Track ni Goryo, hindi natin inaalis yung posibilidad na magtaas tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 over some portions of extreme northern Luzon. So possible portions of Batanes or Babuyan Islands area. Gayun pa man, inaasahan natin yung generally west-northwestward na paggalaw ni Goryo patungo nga dito sa northern boundary ng ating PAR. So dito sa may area ng Taiwan, inaasahan natin na posibleng lumabas rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa Wednesday ng gabi or sa madaling araw ng Huwebes. So inasan pa rin natin na magpapatuloy itong maaliwala sa panahon sa Metro Manila at malaking bahagi pa rin ng Luzon. So generally fair weather, bahagya maulap hanggang sa maulap, sasamahan lamang yan ng mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. So mainit at malinsangang panahon pa rin ang ating inaasahan throughout the day. Pero ayun nga, dahil sa pag-iral ng habagat, mas madalas yung thunderstorm activity over the western section of Luzon. For areas naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, magpapatuloy rin itong fair weather over these areas. So partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan. Mas tataas yung chance ng thunderstorm activity pagsapit ng late afternoon to evening. Kaya patuloy pa tayong mag-monitor ng mga thunderstorm advisories na ini-issue ng ating mga local Pag-asa Regional Services Centers. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James Villamil. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Available na po sa KDR Adventure Camp ang kompletong safety gear at training para sa mga riders. Layunin itong matiyak ang ligtas na biyahe habang pinalalawak ang kaalaman sa tamang pagmamaneho at epektibong pag-iwas sa mga aksidente. Bahagi ito ng kampanya para sa ligtas na pagmamaneho. Ito ang umahataw na balita ni Mia Alonso. Na ang inyong riding experience. Para sa mga motorista na hindi lang trip ang biyahe kundi prioridad din ang kaligtasan at itinuturing ang pagmamaneho hindi lang bilang transportasyon kundi isang hobby at adventure. Handog ng Manivela Innovations, katuwang ang Motorcycle Clyde, ang soft launching ng executive moto staff na maghahatid ng kompletong safety gear at hands-on training para sa mas ligtas at mas kapanapanabik na motorcycle journey. Nakita namin ang Manivela is sort of a venue para magkameron ng tulong sa lahat ng riders. So itong executive moto staff ay isa pa lang sa future partnership na binubuo ng Motorglide at ng KDR or Manivela Innovation. Training center sila na naka-design naman doon sa gusto ni Kuya Daniel na makatuto ng hindi basta mag-drive lang, kundi po ano mga kailangan na matutunan ng isang motorist. At dito po sa KDR, meron tayong moto classic car na pwede silang makakuha ng mga magandang klase ng mga motor. At the same time, may chance sila na maturuan dito sa KDR. Kaya naman sa pagbubukas itong executive moto staff dito sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan, may pagkakataon na ang mga rider, maging ang mga aspiring rider na makabili ng mga dekalidad na mga proteksyon para sa kanilang kaligtasan sa kalsada. Ayon sa mga eksperto, malaking tulong ang paggamit ng safety gears upang mabawasan ang impact sa katawan, makapagligtas ng buhay at magbigay ng kumpiyansa sa rider na mas maging handa sa anumang sitwasyon. So imagine pag hindi kayo covered, nag-ride po kayo lalo na walang helmet, any moving object, yung impact na natama sa ating ulo, may kasalubong pa at saka yung mga jacket, tapos gloves, wala ka na-expose ka sa skin na na-slide ka sa kalsada, totally magkakaroon po kayo ng abrasion and worst, mga infection, and higit sa lahat, kung fracture pa or it can cause loss of life. Ang KDR Adventure Camp ay hindi lang lugar para sa pamamasyal, kundi isa ring destinasyon para sa iba't ibang outdoor activities. Matatagpuan dito ang Adventure Bike Obstacle Course na dinisenyo para sa mga motorcycle enthusiasts na nais hasain ang kanilang riding skills.
mula sa kontrol at balanse hanggang sa pagiging confident sa bawat kanto at kurbada. Kaya kung handa ka ng i-level up ang iyong motorcycle journey mula sa helmet at protective gear hanggang sa iba pang kagamitan na nagtitiyak ng ligtas at komportableng pagmamaneho. Bumisita na sa Executive Moto Staff sa KDR Adventure Camp at kompletuhin na ang iyong motorcycle essentials. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo na po itong mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 145 talatang 20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-11 sa buwan ng Agosto 2025. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sorry Adet, 2 minuto na po, lampas kami. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, ako naman po si Annie Rantoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya, salamat po sa Diyos at magandang umaga.